Sabi ni Ate Lily, dahan-dahan na po sa pagkilos. Hindi lang po yung mga senior citizens, maging yung mga kabataan, ano po. Mas maganda na po yung nag-iingat. Okay, taas po natin yung ating mga kamay. Sige po, papuring palakpak para sa ating Diyos. Yung tapos na palakpak po. Salamat po sa inyo. Salamat po, makakaupo na kayo. Nang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pakisabi nyo nga po sa inyong mga katabi, salamat sa Diyos, narito pa. Amen. Yung nasa mga tahanan naman po, no? Mga kapatid, bago tayo magbukas sa panalangin, ang inyo pong pastor, yung mga nasa tahanan po, kung kayo po'y puyat, nagtrabaho sa magdamag, so pinaniniwalaan po namin kayo na nasa inyo kayong mga tahanan. Pero wag po kayo matutulog. Amen po ba, no? At kung kayo maghuhugas ng plato, magluluto, iset aside po muna natin. No? Kasi po pagkakataon na natin na makarinig tayo ng salita ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos po concerned sa ating bilang mga anak ng Diyos. Concerned sa ating pamumuhay, concerned sa ating bilang mag-asawa, mga anak, concern sa lahat ng ating ginagawa. Sa isip, sa salita, at maging sa ating mga gawa. Concern na concern ng Diyos. Inahahalagahan ng Diyos ang buhay Kristiyano. Kristiyano na nakaakibat si Kristo sa kanilang puso. At pinaniniwalaan nila na ang Diyos ay nakipamuhay, nakipisan sa bawat tao na pinaniwalaan siya. Isinuko ang buhay at sumunod sa lahat ng itinuro ng Diyos. Mga kapatid, concern ang Diyos sa atin. Lahat ng ating pangangailangan, concern ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang lais lang ng Diyos, humingi tayo sa Kanya. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Kahit marami tayong pera, walang pera, mahirap, mayaman, ang gusto ng Diyos, dumepende tayo sa Kanya. Lahat po yan ay pagtuturo ng Panginoong Hesukristo nung panahon na siya po'y nakikipamuhay pa sa lupa. Kasama ang mga alagad. Concern siya sa ating kinakain. Amen po ba? Amen. Ayaw niya na marumi. Ayaw ng Diyos na marumi ang ating kinakain. Lahat ng bagay na maaaring makasira po sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, ayaw ng Diyos. Kaya po ipagpapatuloy natin, no, ang pagbubuklat ng unang aklat ni Saint Peter, no? Chapter 3. At doon po sa mga wala po dito, kaya natin sinisikap na mapakinggan ng lahat ang iba't ibang katuruan ng Panginoong Hesukristo nang siya po'y nabubuhay pa sa lupa. Sinisikap natin na mapakinggan lahat. Kaya inuulit-ulit po natin, no? Yung wala ng Friday night worship service, weekend worship service, na po, inuulit natin ng Sunday. Naintindihan niyo po ba ako? Para marinig po nila. Dahil sa kanilang kabisihan sa pagtatrabaho, pagninegosyo, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, sinisikap natin na mapakinggan nila ang mga turo na ito. Bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid,
tayo po'y sumandaling manalangin. Amang banal, Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-sama nagpapakumbaba sa iyong paanan, Panginoon. Sapagkat naririto ka, Panginoon, sa aming harapan. Sapagkat ikaw ang ulo ng iglesia. Ikaw rin ang katawan ng iglesia. At kami bilang bahagi ng iyong katawan, nakikita po namin ikaw, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming master, ang aming dakilang guro na nagtuturo sa amin ng salita ng Diyos. Kaya po, Panginoon, dalangin ko po at kahilingan sa oras na ito, muli mong bubuksan ang pandinig ng aming mga tenga. Lubusan mo po, Panginoon, paliwanagin ang aming mga mata. At buksan ang pintuan ng aming mga puso. Papasukin ang bawat salitang aming mapag-aaralan. Mapagbubulay-bulayan sa malalim na pakahulugan sa tulong ng Santong Espiritu. Marami pong salamat. Ang pag-aaral na ito, Panginoon, ay inaalay po namin at inilalagay sa iyong makapangyarihang palad. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. 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 Sige po, pagkakaroon niya ating Diyos. Okay, babalikan lang po natin angkop na asal ng mga mananampalataya. Balikan lang po natin, sister, yan po yung tinutungkol, yung patungkol po sa dila. Okay, no? Sa aklat po ni Santiago, Kabanata 3. Abante ka lang, sister. Atras. Sige. Atras ka lang. Sige pa. Sige pa po. Okay, hindi po yan. Lumagpas na tayo. Santiago, yan. Okay, ha? Sa mga wala po ng mga nakaraan, kahit ngayong Friday night, ha? Kailangan malaman po natin to, no? Concern ang Diyos sa pag-iisip, sa salita, at maging sa ating mga gawa. Bakit po? Sapagkat ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos, ay nakikipamuhay po sa piling ninyo, mga kapatid. Lahat ay dapat itama ng salita ng Diyos. Isip sa salita at maging sa ating gawa. Tingnan niyo po ang isinulat nito ni Saint ng isa sa mga tagasunod ni Kristo ng Panginoong Hesus sa panahon. Sa panahon nilang noon, sila po'y mga lehitimong Hudyo. Si Pedro po ay lehitimong Hudyo na tinawag ni Jesus sa kanyang bangkang pamamalakaya. Tinawag niya po, mga kapatid. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Amen po ba kayo? Amen. Kaya kayo nandito. Tinawag tayo ng Diyos. Pinili ng Diyos sa pasimula pa. Bago pa alalangin ang mundo, mga kapatid. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Magpakatotoo na po tayo sa panahon na to upang hindi tayo mahuli sa panahon. Hanggat may pagkakataon pa po, no? Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesukristo, dapat nakahanda po tayo. Sabi ni James, maging matalas at marunong tayong mga tagapakinig. Mga kapatid, sabi ni James, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang
paraan ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Tignan niyo po yung kaisipan nila. Bakit nila isinusulat to? Kaisipan, pananalita, labi, dila, at sa ating mga gawa. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Taas po ang kamay ng hindi nagkakamali. Walang tumaas, ako lang. Okay, ano po? Amen. Praise the Lord. Okay, kung hindi po tayo nagkakamali, mga kapatid, sabi niya pa, ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, pagmasdan niyo po yung inyong dila at inyong labi, ay isang taong ganap at marunong self-control. Iniisip niya po, iniisip niya muna bago niya bitiwan ang kanyang pananalita. Ganap talaga po siyang naturuan. Amen po ba tayo, no? Parang isa lang sumagot, Okay. Okay, pagmasdan niyo po yung mga illustration nila, pagsasalarawan para lubos na makita natin. Katulad po ng kabayo. Sino po nakakakita ng kabayo, May renda. Okay, pwede naman palang rendahan natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig. Huwag pa daskul-daskul, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Pag binatak mo ang renda ng kabayo, yung lubid na nasa kanya dito, tatakbo siya sa kaliwa, tatakbo siya ng pakanan. Kapag binatak mong ganyan, tumitigil ang kabayo. Ganyan din ang labi. Ang dila natin, pwede siyang rendahan, mga kapatid. Okay. Tuloy tayo. Sino po nakakita ng barko? Siyempre, unang-una, yung mga nakasakay po sa barko, yung mga seaman. Ang mahalaga po, tingnan nyo, barko, piloto at timon. Kung walang piloto po, hindi tatakbo ang barko. Kailangan may nagmamaniobra sa akin. Okay, gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ang laki ng barko po, Pero ang timon po, napakaliit. Ganyan din po ang ating dila, mga kapatid. Ganyan din ang dila ng tao. Tayo po ba'y may dila? Sige nga po, ilabas natin yung ating mga dila. Yan, okay. Thank you po sa mga naglabas, Hindi po yan natatago. Maliit yan. Yan po ba'y nakatago? Ay, sorry po sa nabayan niya. Nakatabi po ang ating dila, nakapaloob. Sa totoo lang po. Hindi naman yan lumalakad tayo. Nakaganon po, Nakatabi po yan, Walang nakakakita kung hindi ikaw. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Pagbihira, Mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga dilat labi. Maliit na salita, lumalaki. Guilty po tayo dyan. Guilty tayo.
Dahil nadudupilas tayo eh. Nakakapagbitiw tayo ng hindi kalugod-lugod na mga salita sa ating Diyos. Amen po ba? Amen po, aminin na natin. Tandaan niyo po no, na laging ang mata ng Diyos ay nakatunghay sa atin. Hindi natutulog ang Diyos. Buhay ang Diyos. Next. Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao, mga kapatid. Ako po'y aminado dyan. Kung ang binubukan ng ating labi ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, apektado ang ating buong pagkatao. Yung integridad po natin, palubog na ng palubog. Habang lumulubog tayo sa kasalanan, nawawala ng integridad ng tao. Lahat ng uri, tignan niyo po kung gaano ka-influenza, kung gaano makapangyarihan ang dila ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin at napaamo na ng tao. Tingnan niyo po kung paano napasusunod ng tao ang mga hayop. Paano sila tinuturuan? Amen po ba? Makapangyarihan ng dila, ang labi ng tao. Ma-impluwensya po. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay na binabago mo kami, Panginoon. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Oh, hallelujah, Lord. May lason po. Poisonous. Ang dila at labi ng tao. May virus po. Nakakahawa. Pag may virus, nakakahawa. Subukan niyo po habang sa panahon na ito na nabubuhay pa tayo, makihalubilo po kayo sa iba't ibang klase ng tao. Makikita niyo po yung tunay na Kristiyano at tunay na nakikipamuhay sa mundong ito. Sa buka pa lang ng kanilang mga pananalita. Nakakahawa po, no? Para makapag-ingat po tayo, mga kapatid, concern ng Diyos. Sa isip, sa salita, at sa ating mga gawa. Ngunit wala pa nakakapagpaamo sa dila, ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Tuloy, kapatid. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri. Amen po ba? No? Kumakanta tayo, maawit, no? Para sa kapurihan ng Diyos. Ginagamit natin ang dila, ang ating mga labi sa Panginoon at Ama. Ito rin ang ginagamit natin sa pandalait. Sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Tingnan niyo po, dalawa ang pinagagamitan. Nagpupuri tayo sa Diyos, no? Naghahayag ng salita ng Diyos. Para sa kapurihan ng Diyos, Ama ang nasa langit. Ngunit, ginagamit din natin sa kasamaan. So, kailangan mamili po tayo, mga kapatid. Dapat isa lang po, no? Isa lang ang namumuhay sa buhay ng isang mananampalataya. Isa lang dapat ang naghahari sa atin. Pag sinabi natin naghahari sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, gamitin lang po natin yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Hindi sa mga masamang bagay
Hallelujah. Isa lang po. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at paglalait. Inulit po ni St. James. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi dapat ito mangyari. Isa lang. Sunod na talata. Hindi lumalabas sa iisang bukal. Pagmasdan niyo po, no? Gumagamit sila ng iba't ibang pagsasalarawan ng katulad ng isang balon. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, kung kayo po'y may balon, no? O pambomba ang tubig, no? Isa lang dapat ang lumalabas diyan. Kung tabang, tabang lang. Kung alat, alat lang. Piliin lang natin ang nararapat. Dapat isa lang ang nagahari sa akin. Isa lamang po. Hindi naman po siguro tayo balimbing. Eh? Sinasabi po sa mga nakakausap mo sa labas. Balimbing kaya tayo, no? Sabi ng balimbing, pwedeng mabuti, mamaya-maya masama. Mamaya-maya mabuti, mamaya-maya masama. Di po, dapat isa lang. Isa lang po mga kapatid. Hindi, mga kapatid, hindi makakapamunga ang ulibo ng puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal na tubig ng alat. Kung anong puno na itinanim mo, tama po ba? Nagtanim ka ng mangga, anong tutubo? Mangga rin, hindi santol po, mga kapatid. Pero maasim yun, di ba? Dapat isa lang. Pag nagtanim ka ng kabutihan, anong bunga? Kabutihan din po, mga kapatid. At subukan niyo po humawak ng bola, ano po? At ipukol niyo po sa pader. Kanino babalik yung pinukol mong bola? Sa iyo, kapatid, sa akin. Pag ipinukol niyo masama, babalik sa inyo masama. Imposibleng mabuti. Pag pinukol niyo kabutihan, babalik sa iyo kabutihan. Kaya gawin ninyo ang nais ninyong gawin sa inyo, mga kapatid. Pagmasdan niyo po yung letter B. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal na tubig ng alat. Dapat po yung paghihiwalayin. Tubig tabang, tubig alat. Hindi pwedeng pagsamahin. At lalo-lalo na pong hindi pwedeng pagsamahin ng Diyos ang mabuti sa masama. Isa-separate po yan ng Diyos. Se-separate ng Diyos ang mabuti sa masama. Amen, mga kapatid? Praise the Lord. Okay, tuloy tayo. Sa aklat po ng mga awit, Kabanata 34, mga talatang sumusunod. 14 hanggang 16. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. 15. Ang mga mata ni Yahweh sa matuwid nakatuon. Sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. Amen. Ha? Tignan niyo po, kapag ang tao namumuhay sa katwiran, sa matuwid na pamumuhay, tignan niyo po ang Diyos. Pinapakinggan tayo ng Diyos. Hallelujah. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. Hindi po kayo iisnabi ng Diyos. Tatalikod po siya. Kasi po namumuhay ang tao sa masama. At sa alaala, sila'y mawawala. Napakasakit naman po nun.
Tingnan niyo po ang favor ng Diyos sa mga taong namumuhay na matuwid. Ibinilang ng Diyos ang tao dahil sa kanilang pananampalataya. Susunod mga kapatid, igalang ninyo si Kristo. Honor the Word of God. Igalang natin ang Panginoong Hesukristo na siyang may akda ng salita ng Diyos. Amen? Sabi niya dyan, no? Sa puso. Igagalang natin ang Diyos sa puso. Nakatingin po at tingnan niyo po yung pagka pinag-aaralan natin sa malalim na salita. Sapagkat ang Diyos po tumitingin sa puso ng isang tao. Hindi pwede sa ating pananalita lamang, Lord, iginagalang naman kita. Baka po sumagot sa atin ang Diyos. Sa puso ba? Sa puso po ba? Lagi kayong maging handa. Okay ha? Kapag kayo po humahayo no lumalabas, may mga nakakasalamuha kayong tao. Handa niyo po bang tugunin ang kanilang mga katanungan? Handa po ba tayong sumagot sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo? Handa po ba tayo mga kapatid? Pag-asa na bubuhayin na magmuli. Katulad ng muli pagkabuhay ni Jesus. Yan po yan, andyan po nakasalala yung ating pag-asa sa future natin. No? Ngayon, buhay tayo kapag tayo namatay. Bubuhayin tayong muli. Katulad ng pagkabuhay ni Kristo. Dapat preparado tayo, no, mga kapatid. Kaya nating i-depend ang ating pananampalataya. Next. Ngunit gawin. Okay, 16 ha. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon. Tingnan niyo po yung mga tao nag-o-observe din po sa atin yan, no? Kung ino-observe po natin ang ating mga nakakausap, nakakahalin, no? Mga tao nag-o-observe din po sa atin yan. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang, panatilihin ninyong malinis. Amen po ba, no? Sa puso po, budhi po. Upang mapahiya ang mga nanlalait, humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Preparado po tayo, no? Malinis tayo pag humarap tayo sa mga taong binabahagian natin, sinesharean natin ng salita ng katotohanan. Lord, ikaw po nakakakita ng aking puso. Malinis. Na po, magsasalita ako ng mahinahon. Yan. Na may paggalang. No? Kailangan po gamitin natin yan, ha? Yung mga susing yan, no? No, na binibigay tayo sa ating pinapaabot sa atin ng salita ng Diyos. Kung sakali man sa inyong paligid, may mga taong lumalait sa inyo, manatili lang po tayong malinis. At yung ating pong pag-uugali, yung ating dila, yung ating labi, yung ating puso, bilang mga lingkod ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Okay, tuloy. Higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po ang ating dinaranas, mga kapatid. Kung tayo ba'y dumadanas sa panahon ito.
pinapahintulutan po ng Diyos ang iba't ibang pagsubok natin sa buhay. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama, mas mainam na siguro po yung magdusa tayo, no? At magtiis ng hirap dahil sa paggawa natin ng mabuti. Kaysa naman magdusa tayo dahil tayo ay nakagawa ng masama. Hallelujah. Tuloy tayo ng mga kapatid. Kaya pakikita po natin no, yung pagsasalarawan po ng sandali lang po, balik tayo. Pagsasalarawan po ng sulat na ito ni Pedro para po manariwa sa ating isip, sa ating puso. Babalikan lang po natin to, no? Para maalala po natin, alalahanin natin ang mga ministeryong nagawa at tinapos ng ating tagapagligtas. Sa mga talatang sumusunod, basahin po natin. Ang kanyang pagkamatay sa krus. Naalala niyo po ba yan? Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Tingnan niyo po, ha? Saganang kay Jesus po. Hindi po ito niloob ng Panginoong Hesukristo. Ito'y niloob po ng Ama. Ito'y plano ng Amang nasa langit. Nang siya ay mamatay sa krus. Ay maikli pong video tayong ginawa rito, no? Para po maisalarawan lamang sa inyo ang hapdi, tiniis ng ating Panginoong Hesukristo. Pagmasdan po natin mga kapatid, hindi po siya to sa tunay na buhay, pagpapakita lang po ito ng pagsasalarawan. Jesus drank the wine. It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested that Pagsasalarawan lang po yung mga kapatid. Ang Panginoong Hesukristo po ay nagtiis, nagdusa ng hirap. Huwag po natin aalisin sa ating isip, sa ating mga puso, ang kanyang pagkamatay sa krus. Sa talatang ito, 4 na ministeryo po ang isinulat St. Peter po, para yung mga taong scattered sa buong mundo, kung saan-saan nanggaling, kung saan-saan nagpunta, pabalik-balik sa kanilang paroroonan. Maalala nila ito. Kaya sinulat ni St. Peter. Sabi sa talatang 18, ang hindi nagbabagong pahayag. Walang kupas po yan mga kapatid, noon, ngayon, at magpakailanman. Ipapanganan po yan, walang katapusang pangangaral ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga makasalanan. Tayo po, makasalanan, namumuhay sa laman.
Balik po tayo, Sister. Kaya salamat. Ha? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan, walang bahid dungis, ay namatay ng minsan para sa inyong na mga makasalanan. Kaya po natin mag-seek in, no? Mula sa ating tenga, kaya natin pumaloob po hanggang sa kalagitnaan ng ating puso. Sapagkat yun po ang instruction ng Diyos sa mga mangangaral. Isulat mo ang instruction ng Diyos po, ha? Isulat mo sa kanilang isipan. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Iuukit ko sa puso ng tao. May partnership po tayo, mga kapatid. Kailangan na unawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya po, mahalaga po yung ginagawa niyo sa inyong LOL, ha? Nagtatanim kayo ng binhi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 26, 4 po yan na ministeryo na ginampanan ng Diyos. At makikita niyo po, napakasipag ng Panginoon. Makikita niyo po kayo, subaybayan po natin to, ha? Kung gaano kasipag ang Diyos. Sa Hebreo 9:26, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya ay mamamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Next. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Okay, nagpakita po, ha? Nang siya ipako sa krus. Ngayon, magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Kalooban ng Diyos na ihandog ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Bakit? Para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanang nagawa. Hallelujah! Mga kapatid, minsan lang po itong ginawa, hindi po ito paulit-ulit, minsanan lang. Kung ikaw ay buntis sa panahong ito at magsisilang na isang sanggol, minsan na inialay para dyan sa iyong magiging anak, magiging apo. Minsan ang pagpapayat ng kanyang pagkamatay sa krus. Hindi po pa ulit-ulit na mamamatay. Susunod, dito po tayo magtatapos, mga kapatid, ha? Darating na naman po ang Friday night. Sundan lang po natin, ha? Para po mapagyaman tayo. Gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Pagmasdan niyo po, nang mamatay si Kristo sa krus, kasamang napako ang ating mga kasalanan. Hindi po iniwanan po yan, no? Na mapako ang Panginoong Jesucristo, kasama pong napako ang lahat ng ating kasalanan. Hindi upang muling ihandog, minsan lang po siyang inihandog at namatay sa krus. Kaya sinabi po ni Saint Peter, kung hindi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sino po yung mga naghihintay sa Kanya? Tayong mga nagbubuhay sa panahon na ito. Ano po? May mga tao pong kumilala sa Kanya na sa panahon na ito ay nasa ilalim ng lupa, nalibing. Ano po? Nananatili siyang naghihintay. Ang purpose, kung hindi upang iligtas ang mga nabubuhay sa panahon ngayon. Naghihintay tayo po sa muling pagparito. Papaano na lang kung hindi tayo handa? Mga kapatid,
Sundan lang po natin ang mga pagtuturo nito. At tayo tayong lahat, dito po tayo magwawakas. Sige po, palakpakan niyo ating Diyos. Marami pong salamat at awitan po natin, no? Ang Diyos na mga awiting papuri.